Hindi natin nakakalain na maliban sa tao ay may iba pang nilalang ang nakatira sa mundong ginagalawan natin. Sinasabayan ang bawat kilos natin sa mundong ibabaw. Pinagmamasdan nila tayo ng hindi lingid sa ating kaalaman. Sumusulyap, tumititig, nangingilatis at namumuna. Hindi natin sila madalas makita ngunit tiyak na nararamdaman. Hatid nila ang hindi may paliwanag na presensya. Minsan na silang nagpakita sa akin pero hindi ko na naisin na maulit pa yon. Nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erwin, hindi ko po tunay na pangalan. 6 na taon ako nang mangyari iyong nakakatakot na pangyayari sa akin. Mahilig kasi ako ng bata ako na matulog kung saan saang bahay. Pinapayagan naman ako ng mga magulang ko kasi kamag-anak naman namin yon madalas kong tinutulugan. Saan ka pupunta? Tanong ni nanay nang papalabas ako ng bahay kahit papalubog na ang araw. Makikipaglaro lang po kay Noel. Tugon ko sa kanya na ang tinutukoy ay ang kababata kong nakatira malapit lang sa amin. O sige, pero huwag kang masyadong magpapaabot ng dilim ha. Umuwi ka bago tayo maghapunan, ang bilin pa ni nanay. Opo, tugon ko naman bago lumabas ng bahay. Sa lugar kasi namin ay uso na nakikipaglaro pa sa kapitbahay ang mga batang kaedaran ko. Piko, patintero, tagu-taguan at kung ano-ano pang mga laro. Kaya nga kahit pinanganak akong mistiso ay lumaki namang moreno ang kulay ng balat ko dahil palagi akong nasa labasan at galaan. Ilang beses nakitulog ako sa bahay ng pinsang ko na itatago na lang natin sa pangalang Leslie. Siya lang kasi ang mag-isa sa kanilang bahay sa kadahilan ng aalis ang kanyang mga magulang. Napaliligiran ang kanilang pawid na bahay ng mga matatayog na puno at matataas na damo. Magkakalayo ang bahay ng bawat isa sa kanila kaya masasabing payapa ang bawat magdadaang gabi mo roon. Matulog ka na lang sa tabi ko, alok sa akin ni Ate Leslie. Kasama ko sa overnight ang nakakatanda kong kapatid na babae na si Ate Wilma at ang isa ko pang pinsan na si Ate Stella. Doon na lang po ako sa tabi ni ate, magalang kong sabi. Pumayag naman si Ate Leslie at sinimula ng pag-aayos ng mahihigaan. Inilatag nila ang banig at sabay na pinatungan ng malambot na kutsyon upang maging komportable sa pagtulog. Ilang beses na akong natulog sa bahay nila Ate Leslie pero iba yata ang pakiramdam ko ngayong gabi. Hindi ko maipaliwanag pero nakapagtataka, nakakabalisa. Dumaan ng ilang araw at tuluyan ng dinalaw ng antok ang mga kasama ko. Pero eto ako at tila nagbibilang pa ng tupa para panawan ng diwa. Hindi ako makagalaw kasi konting kilos ko lamang ay baka mabulabog sila sa mahimbing nilang pagkakatulog. Maring kong tinitigan ang bukas na bumbilya. Iniutos ko kasing huwag patayin ang ilaw hanggat hindi pa ako nakakatulog. Para kasing sinasakal ako ng dilim at unti-unting ninanakaw ang hininga ko. Ilang sandali lang dahil sa kakaisip ay hindi ko na malayang nakatulog ako. Nalimpungatan na lamang ako nang makarinig ng ingay bandang 3:00 ng madaling araw. Pinakinggan ko na lamang ng mabuti ang ingay dahil baka likha lamang kasi ng malilikot na mga daga. Maya-maya lang ay naramdaman kong may mabibigat na yapak na parating. Nakapagtataka. Wala namang sinabi si Ate Leslie na uuwi ngayong gabi
sina tito at tita. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon, alam kong papasok sila tito sa kwarto at kapag nakita pa akong gising ay tiyak na kagagalitan ako. Hindi ko na rin ginising pa si Ate Leslie dahil sa malayo-layo na rin ang narating ng kanyang pagkakatulog. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at muling hinanap ang antok. Pero sa kasamaang palad kahit na anong gawin ko ay tila gising na gising pa rin ang diwa ko. Sandaling nagdilat ako ng mata. Nanigas bigla ang buo kong katawan, kinilabutan ako nang may makitang itim na bagay na nakadungaw sa may pintuan. Tila isang silhueta sa liwanag. Korting tao ang hugis niya pero wala siyang mukha. Pinikit ko ulit ang mga mata ko, marahil ay likha lamang ito ng malikot kong imahinasyon. Sa muling pagdilat ko ay mas nagimbal ako. Mas malapit na siya sa amin. Kitang-kita ko na ang buo niyang katawan. Itim na tao at para siyang anino na tumayo at natutong maglakad. Sa bawat pagpikit ko ay palapit siya ng palapit. 10 dipa, 9 na dipa, 8 dipa. Natatakot na talaga ako at ramdam ko ang maingay na pagtibok ng puso ko. Nanunuyo ang lalamunan ko dahil sa sobrang kaba. Nangangatalang labi ko dahil sa panginginig. Sa pagkakataong yon ay napahaguluhol na talaga ako ng iyak. Pinilit kong gisingin ang mga pinsan at ate ko pero para silang tulog mantika na ayaw magpagising. Mas lumakas ang paghagulhol ko dahil sa sobrang hilakbot. Palapit siya ng palapit sa akin at ilang distansya na lamang ang layo niya at maaabot na niya ako. Hindi ko na kaya. Gusto kong magsisigaw pero parang natutuyot ang lalamunan ko. Iyak lamang ako ng iyak at halos pwede nang pigain ang unang ko sa sobrang dami ng nailabas kong luha. Pumikit ulit ako ng mariin at nagdasal na sana'y mawala na siya. Hindi ko nakakayanin kung makikita ko pa talaga siya. Baka sa mura kong edad ay atakihin na ako sa puso at bawian pa ng buhay. Bigla kong naramdaman na parang wala na siya. Hindi ko na naramdaman ang kanyang presensya. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at wala na siya. Nakahinga ko ng maluwag ng sandaling yon at habol hininga talaga ako. Nakabibinging katahimikan na lamang ang sumambulat sa akin. Umayos na ako ng pagkakatulog at inisip na parang walang nangyari. Tumaligid na lamang ako sa pagkakahiga kaya nakaharap na ako sa ate ko. Pero ganoon na lamang ang pagkagimbal ko nang makita ang itim na tao sa mismong tabi ko. Nakangisi ang itim na labi nito na nagpalabas ng kanyang naninilaw na ngipin. Maging ang mga bilugang mata nito ay nanlilisik sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang pagkagulat at nilupig na ng takot ko ang buong katawan ko. At nanaig na ang kaba sa bawat kalamnan ko. Napangiwi ako nang bigla kong makagat ang ibabang labi ko o papadudot. Nagsusumigaw na ako ng mga oras na yon at para kong baliw. Gulat naman ang mga pinsan at ate ko sa akin na biglang napabalikwas ng bangon. Takantaka sila kung ano bang ginagawa ko sa 10 oras ng madaling araw. Natahimik ako sandali at biglang nawala sa paligid ng itim na tao. Inalo muna nila ako para tumahan. Ramdam ko pa rin kasi ang panginginig ng buo kong katawan at para akong ibinabad sa malamig na tubig at muling inihaon. Nang mahimasmasan ay niyakap ko muna sila. Nagdalawang isip pa ako kung ikikwento ko sa kanila ang nakita ko. Kalahati kasi ng utak ko ay nagsasabing tatawanan lamang nila ako. Imposible naman kasi ang multo sa panahon ngayon. Ano bang nangyari? Magsabi ka na. Paniniwalaan namin kahit ano pa yan. Saad ni Ate Estela. Tila mabilis naman niya akong nakumbinse. Ikinuwento ko sa kanila na nakakita ako ng isang itim na tao. Wala nang makita ko siya sa bintana hanggang sa makatabi ko siya sa higaan.
Nagkatingin na naman silang tatlo na may pagtataka. Parang kinikilabutan na rin sila dahil sa kwento ko. Maging ako ay muling kinalabutan at bumalik sa akin ang sindak na naramdaman ko. Naging seryoso naman ang itsura ng pinsan kong si Ate Leslie. "Sigurado ka ba sa nakita mo?" tanong niya sa akin bigla. "Opo," ang sabi ko naman habang nangingilid pa rin sa luha. Huminga muna siya ng malalim bago binuo ang sasabihin. Totoo ang sinasabi niya. Pagtatapat sa amin ni Ate Leslie, medyo nagulat naman kami sa kanyang sinabi. "Matagal ko na rin nakikita yon simula nang magkaroon ako ng ulirat. Sabi nila Papa, sinusundan daw ako ng itim na tao kahit saan ako magpunta. Nakikita ko pa siya nang nasa dating bahay pa namin ako nakatira." Pagkukwento niya. Napatango na lamang kami sa kanyang mga inilahad. Pero bakit nagpapatuloy pa rin ang pagsunod nito sa kanya? Ano bang kailangan niya? Nakapagtataka. "Ang sabi nila Papa, mga lamang lupa raw," dagdag pa niya. "Baka nagkagusto sa'yo," ang sabi ni Ate Wilma. Napatingin kaming lahat sa kanya at malaki ang posibilidad na totoo ang kanyang sinabi. Ang kinakatakot ko lamang ay hindi na may pagkakaila sa ating paniniwala na malaki ang tsansang isama ng mga ito ang sino mang maibigan nila. Marahil marami na rin kasi ang nakapagsasabi. Minsan nga ay natatakot na ako. Nung una kasi ako makakita ay hinimatay ako sa gitna ng damuhan. Kwento niya. Sa mga sinabi ng pinsan ko ay medyo nagkakaroon na ng linaw ang lahat sa amin. Tama nga sila. May kakaibang misteryo ang bumabalot sa ating daigdig na hindi pa rin natin may paliwanag. Minsan ay madarama mo na lamang o di kaya ay makikita sa hindi inaasahang lugar o panahon. Kinaumagahan ay umalis na rin kami at medyo na-trauma rin ako sa mga nakita ko. Pinasasama na rin namin na ipabless ang buong bahay nang sa gayon ay maprotektahan sila. Pero ang pag-aakala ko na tapos na ang pagpaparamdam ng itim na tao ay hindi pa pala. Tumanda na ako ng 10 taon at nagkaroon na rin ng anak na lalaki, si Ate Leslie. Mabuti na lamang at malusog ang bata kaya walang gaanong naging problema sa pagpapaanak. Masayahin na bata ang anak ni Ate Leslie na bibong-bibo, sa tuwing lalaruin ay bigla na lamang ngingisi at hahagikik ng tawa. Pero lagi ako nagtataka sa tuwing titingin ito sa kisame ng bahay nila. Medyo kinikilabutan nga ako kapag ako ang bantay ng baby nila. Bigla na lamang kasi itong iiyak nang walang kadahilanan. Minsan din ay maririnig mo na lamang natatawa ng mag-isa. Isang araw ay nagkalagnat ang anak ni Ate Leslie. Mataas ang lagnat nito pero hindi mababakasan ng paghihirap. Parang wala siyang lagnat kung titingnan dahil aktibo pa rin sa paglalaro. Sa tuwing sasapuhin mo lamang ang kanyang balat ay doon mo lamang mapapatunayan na naglalagablab na ang katawan nito sa sobrang init. Ilang beses silang nagpabalik-balik sa ospital dahil sa pawala-walang lagnat ng baby. Ang sabi pa nga'y marahil sa mainit na panahon kaya ganoon na lamang mag-react ang katawan ng bata. Kapansin-pansin na may kakaiba sa bata. Hindi pangkaraniwan. Minsan ay kinausap ko si Ate Leslie sa kalagayan ng kanyang anak. "Ate, normal pa ba yung nangyayari sa baby mo?" tanong ko sa kanya. Umiling siya at nagtaas balikat. "Ewan ko ba, pero parang may kakaiba," sagot niya. "Kahit anong dala namin sa ospital ay walang makitang sakit. Masigla siya pero kabaligtaran naman ang sinasabi ng katawan." "Pagamot mo kaya kay lolo?" suhestyon ko. Isa kasing albularyo ang lolo ko na natutunan pa niya sa kanyang ama. Marunong din siyang gumamit ng black magic pero ang masaya lamang dito ay sa tuwing manggagamot siya ay siya namang balik ng sakit sa kanya ng taong kanyang nagamot. Sa mga ganitong pagkakataon ay dito natin naiisip na kapag wala ng solusyon ay baka ibang solusyon ang hinahanap. Kumbaga sa bagay na madalas na hindi natin pinapaniwalaan ay siya namang magbibigay ng kasagutan.
Matapos naming ipatingin ang baby kay Lolo ay napag-alaman namin na may isang engkanto raw na gumugulo sa bata. Kaya nagkakaganon siya. Inilarawan niya kung ano ang itsura at mas lalo ako nagulat nang sinabi niya na isa itong taong itim. Isang taong itim daw ang nagpapakita. Bumalik na sa aking alaala ang una naming pagtatagpo ng nilalang na yon at naroon pa rin ang takot at sinda ko. Binilinan kami ng lolo ko na mag-alay daw ng pagkain tuwing tanghali sa likod ng bahay ni Ate Leslie. Sa paraang yun ay baka hindi na sila gambalain pa nito. Ito ang madalas gawin dahil pagbibigay galang daw ito sa mga nilalang na nagambala o di kaya ay kapalit ng katahimikan na ninanais. Ilang linggo rin ang lumipas at nagiging maayos na ang pakiramdam ng pamangkin ko. Nawala na rin ang kanyang lagnat pero patuloy pa rin si Ate Leslie sa pag-alalay ng pagkain. Minsan ay tinatanong ko ang sarili ko na bakit kaya nagpakita sa akin ang itim na tao na yon. Siguro dahil bata pa ako noon at malawak pa ang pag-iisip. Sa tuwing babantayan ko ang pamangkin ko ay hindi ko pa rin maiwasan ang hindi kilabutan. Tumitingala pa rin kasi siya na parang may nakikita mula sa itaas. Napapatingala tuloy minsan ako sa aming kisame. "Baby, ano nakikita mo?" Tanong ko sa pamangkin ko. Alam ko namang hindi siya sasagot dahil hindi pa niya ako naiintindihan. Natatawa na lamang ako sa sarili ko. Pero nabigla ako sa kanyang ginawa. Iniangat niya ang kanyang kamay at itinuro sa kisame. "Mumu," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko ng mga oras na yon at dire-diretso niyang nasabi ang salitang yon. Bigla naman siyang humagighik ng tawa at nanatiling nakatingala sa itaas ng kisame. Baka hindi pa tapos ang pagpaparamdam ng itim na tao. Nasa paligid pa rin siya at nakatingin ang mga matatalim na mata sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sa totoo lang, sa mga oras na ito ay medyo kinikilabutan pa rin ako. Kaya naman sa tingin ko ay kailangan ko na ring tapusin itong sulat na ito. More power and God bless sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Erwin. Maraming salamat Erwin sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento na sigurado akong nakapaghatid ng kilabot sa ating mga tagapakinig. Alam nyo mga kaistorya maraming nilalang sa mundong ito ang madalas na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Ano o nasaan man sila dapat ay magbigay tayo ng respeto dahil palaging may lugar sila sa mundong ito. Matuto tayo na huwag silang gambalain para hindi rin nila tayo guluhin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at suportahan niyo po ito tulad ng pagsuporta sa aking main channel. Ganon din po ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.